Dear Kuya G, isa pa ako sa mga taga-subaybay dati sa iyong love and inspirational advices. At habang binabasa ko ang iyong mga advice, ay nai-inspire naman akong ibahagi ang aking kwento na tungkol sa stepbrother ko. Itago mo na lang ako sa pangalan na Patricia. At ito ang aking kwento. Nagsisimula ang lahat back when I was 18 years old. Ng mga panahon pong iyon ay namatay po ang aking ama. Labis po ang kalungkutan ko sa mga oras na iyon. At tanging si mama na lang ang aking kasama. Makalipas ang ilang araw, buwan at taon, biglang bumisita ang kaibigan ni mama na si Tito Jan. Hindi niya tunay na pangalan. Kasama nito ang kanyang binatang anak na si Miggy. Dakong papalubog ng araw ay nagkayayaan na maghapunan na. Kwentuhan at kamustahan. Kuya G, nagulat po ako sa balitang aking nasaksihan. Si Tito Jan at ang aking ina ay dating magkarelasyon. At ang gusto ni Tito ay magkabalikan sila. Kuya G, nagkabalikan nga silang dalawa. At ang sabi ni mama sa akin ay pakisamahan ko na maayos sina Tito at ang anak nito. Kuya G, simula nang magkabalikan sina Tito at si mama, nagiging impyerno naman ang aking buhay sa kamay ni Miggy. Di niya ako tinato na tunay na kapatid. Isang gabi, tahimik ang buong paligid. Nasa kwarto ako ng mga oras na iyon, Kuya G. Mula sa aking pagkakaidlip, nararamdaman ko na lang na may isang kamay na naglakbay sa buo kong katauhan. Napadilat ako. Laking kulat ko nang si Miggy ang nasa loob ng aking kwarto. Kuya G, ng mga oras na iyon, nawalan ako ng lakas sa kadahilan ng pinilit niya ako sa isang bagay na hindi sana mangyayari. Kuya G, I lost my virginity with my stepbrother. Kuya G, gusto ko magsumbong ni mama ng mga oras na iyon, ngunit di ko naman magawa. Isang buwan ang lumipas, nagtravel si mama at si Tito sa ibang bansa at tanging ako at si Miggy na lang ang naiiwan sa bahay. Nang makaalis na sila mama at Tito, buong araw akong nagkulong sa kwarto. Oo, Kuya J. Ni sa pagkain at gutom pinalipas ko na. Sa takot na maulit na naman ang kababuyan sa akin ni Miggy na stepbrother ko. Dahil nagpa-duplicate pala siya ng susi sa kwarto. At doon, malaya na naman niya akong alam mo na kung anong ibig kong sabihin, Kuya J. Bumalik sina mama at tito sa Pilipinas makaraan ang 2 buwan. Nang may pagtataka sa mga kinikilos ko. Maliban sa stepbrother ko, nasa kalagitnaan kami ng kainan nang biglang bumaliktad ang sikmura ko. Lumapit sa akin si mama na may pagtataka. Buntis ka. Ito ang katagang nasabi ni mama. Kuya J, hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Sasabihin ko ba ang totoo? O sarilinin ko na lang, Kuya J. Kuya J, sa iyo po nakasalalay ang sagot na sa aking problema. Maraming salamat po, Patricia. Patricia, ito lang ang mapapayo ko.
Ibunyag mo na ang katotohanan habang maaga pa. Huwag mong hintayin na lalaki ang anak mo na magtatanong kung sino ang kanyang ama. Yun lamang, Patricia, at maraming salamat sa pagbahagi mo ng iyong kwento.